Wondering what you can do with your 230 square meter lot here at Via at Southern Plains? Well, watch this. We're back at it with more real estate contents, and for today's video, i-feature naman natin ang 230 square meter lot na may 3 stories and 6 bedrooms. Tara, pasukin na natin ang Sage Premier Villas. And bago tayo pumasok sa Sage Premier Villas, meron silang actually 2 carports. So if you are a car enthusiast, you don't have to worry about kung saan bang ipapark natin yung mga cars natin because we also have featured a covered parking space. Wow! Grabe guys, actually sa lahat ng vinisit kong unit dito when I first time came here, ito talaga yung naging favorite ko, si Sage. Kasi tingnan nyo, receiving area pa lang, sobrang lawak na. And may view pa rin tayo ng garden natin. So, ang laking tulong niya sa natural lighting. And of course, etong indoor plants natin or indoor trees natin. Pag tinurn over to guys sa inyo, actually wala pa tong plants. So, meron kayong freedom na ibahin yung plant na nasa gitna o kaya naman maglagay ng pond o kaya tanggalin nyo completely yung indoor garden natin. Pero kung ako lang masusunod, if makaka-avail ako ng property dito kay Sage, no, I would do the same. I would put indoor plants in between. Kasi nakaka-relax din na magkaroon ng greenery inside your home. So, it's a very different take kasi usually nasa labas yung garden. So, kailangan mo pang lumabas syempre para mag-plant ng trees o kaya mag-plant ng new stuff o kaya magdilig, no? Pero dahil nga nasa loob ng home mo, yung garden mismo, hindi mo na kailangan lumabas sa arawan. Pero at least, dahil transparent or glass yung roofing natin, meron pa rin tayong natural light. That would help us lessen our Meralco bill. Kasi hindi mo na masyado kailangan ng ilaw. So, ang difference niya kay IV model is ito, mas malawak yung space. Kasi kung maalala nyo, kay IV, dito, dun sa mismong dining table natin, meron tayong lighting because of the roofing. Ngayon, tinakpan naman nila. Tapos, naglagay sila ng separate na mga lightings here para ma-fix mo siya. So, hindi ka magdedepende sa sunlight if ever. So, just like this, very premium. Tapos, mas nakakalawak talaga ng space pag naglalagay talaga tayo ng mirror. So, ang laki din ng effect na nilagay nilang mirror dito. So, just like Ivy, katapat ng dining table natin ng ating napakagandang kitchen. I really love this part because sa lahat talaga ng bahay, ito yung mga favorite ng mga babae, siguro, just like me, or sa mga taong mahilig magluto. Parang, ito yung safe place o kaya yung creativeness namin in terms of cooking. It really helps us na parang, uy, andun yung family ko, nagpe-prepare na sila na kumain. Tapos dito ko ilalatag lahat ng syempreng mga niluto ko. So, ang isang unique feature naman dito, hindi yung cabinets nila, it's not the usual cabinet. Ito ay i-press mo para ma-open.
So gusto mo yon, wala nang nakalitaw na mga handles para, hindi pa natin maipasok. So, then again, dahil nga ang pinaka-theme ng mga model houses dito kay V is magkaroon ng indoor garden. So habang nagluluto tayo, meron pa rin tayong garden over here. Dahil nga mataas ang ceiling natin, kung makikita nyo dito, pag sinilip nyo yung mga spots na meron tayong indoor garden, hanggang second or third floor siya actually visible. So para if ever man nasa second floor yung room nyo, third floor yung room nyo, makikita nyo pa rin yung greenery. So, napakaganda and napaka-calming niya. So, parang kahit naghuhugas ka ng plato, no, parang ang sarap kasi nakatingin ka lang sa mga plants mo. And if I were to do it, is another example or another idea that I could suggest to you, pwede din kayo maglagay dito ng indoor fountain. But then again, hindi naman ako professional interior designer. Hindi ko alam kung feasible ba yun or maganda pa yun sa kitchen. Pero maganda, nakaka-relax na parang habang naghuhugas kami. Indoor fountain, yun sa may walls lang. So, ayan. Masyado na ako nag-focus sa kitchen. Let's go here. So, dito naman sa side, nakatago naman ang ating powder room. So, pasok lang ako. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano siya kalaki. Actually, it's very spacious and aesthetic pa rin dahil nga sa nilagay nilang parang wall mirror dito. Nakakalaki talaga siya ng space. So, dito, hindi masyadong expose yung powder room natin para, syempre, hindi siya masyadong makasagabal when entertaining guests, ganyan. May secret passageway tayo dito. Then, over here is our maid's quarter. Kung mapapansin nyo, napakalaki niya. So, if ever magkaroon kayo ng mga helpers, pwedeng siguro mga dalawa or tatlong helpers, depende na lang sa inyo. Kasya dito kasi pwede tayong maglagay ng dalawang bunk beds dito, tapos isang pang bed dito, tapos dito maglagay tayo ng cabinet. And of course, may sarili din silang toilet and bath, which is very, very spacious. Kasya din maglagay, I feel, ng laundry machine dito. So, hindi ko na masyadong i-explore, no, para magkaroon sila ng privacy. So, yeah. That's about it for this side. Tapos dito, tinago na lang nila yung mga cleaning items nila para madali or accessible sa kanila. Then, we're gonna go to the first bedroom on this floor. So, isa sa mga bedroom na nilagay nila dito, I think, would be another master's bedroom o kaya naman pwede siya for our elderly sa grandparents natin. Ito yung magiging room nila para hindi na sila masyadong kailangan mag-akyat baba to go to their room. So, very efficient yung ginawa nila dito. So, tara, pasok kayo. So, kasya dito yung grandparents natin, of course, dahil I think this is a king-size bed. Then, dito sa side nila, meron pa rin silang natural light because of meron din silang indoor na garden dito na pwede silang mag-smoke o kaya pwede silang maglagay, convert nila to a small coffee nook para dito na lang sila mag-breakfast kung gusto lang nila mag-solo-solo, no? Masarap pa rin na may access ka to your own fresh of breath air. Then here, we also have their toilet and bath. So, pasukin natin siya. Kung mapapansin nyo, guys, mas malaki to sa toilet and bath ng Ivy model. So, mas spacious siya. Madami tayong pwedeng gawin. And again, ang nilagay nilang design is a big wall mirror para mas ma-accentuate yung laki nung mismong toilet and bath natin. So, pwede natin dalhin dito or entertain din natin dito yung mga grandchildren natin. Tapos, andun naman nakatago ang ating cabinet. So, para din siyang walk-in closet na pwede kang din maglagay ng vanity. So, tara, sa labas na tayo at explore natin yung second floor. So, bago tayo pumunta sa second floor, guys, pansinin nyo naman, ang laki ng indoor garden natin dito. So, parang kada staircase, talagang dito nila pinapwesto yung mga malalaking indoor garden. And then, every floor, sa tabi ng staircase, meron tayong storage room. So, spacious na siya para sa mga, kung sino man yung mga nasa
bawat floor na naka-reside or doon nakapwesto, no, meron silang sariling storage room besides their own bedroom. So, andito din yung utility room nila. As you can see, it's still very spacious. So, tara, akyat na tayo. So, just like I mentioned dun sa first video natin, which is the IV model, ang ganda talaga ng staircase nila kasi hindi masyado nakakapagod. Kung hingalin man ako, guys, kasi nagsasalita ako habang umaakyat. Pero I think it was really strategically made or parang very pinag-isipan para sa ergonomic use ng mga residents na magiging bahay nito. Again, katabi ng staircase natin is a storage room. Same size lang as yung kanina. So, pasukin na natin ang second bedroom. So, itong second bedroom, I think this is for your children na mga nasa elementary or mag-high school. Tapos, meron din silang play area dito o kaya study area if ever man na gawin nyo i-homeschool natin ng anak natin, meron tayong area for their study. O kaya dito naman, paggagawa na ng assignments. So, very spacious talaga siya. Parang, tingnan nyo pa lang. Ang ganda kasi naglagay sila dito ng access na makita nila yung indoor garden natin sa baba kanina. So, like I've mentioned, kaya sila naglalagay dito ng indoor garden para din lahat, bawat floor, accessible yung ganong kind of view. So, hindi mo mafe-feel na parang kwadrado lahat at controlled din natin yung pwede nating makita. So, magkakasing laki lang, I think, ang mga toilet and bath nila. So, it's still very spacious para sa mga anak natin. So, yeah! Let's go on and move on to the common area dito sa second floor. Ayan. So, meron din tayong common area dito na parang if ever may nagde-dinner or may nagla-lunch sa baba, tapos gusto nyo, kayo, pamerienda na kayo, pwede kayong magstay dito. At hindi nyo na talaga masyadong kailangan ng lighting. So, ayan, ang sarap naman umupo dito at magmerienda with a view. Kung ayaw nyo mainitan sa labas sa may common balcony natin. So, tara, puntahan naman natin ang ating third bedroom, if I'm correct. So, I think this would be the master's bedroom. So, paano ko nasabi na ito yung master's bedroom? Kasi sila yung parang may walk-in closet as I will go to that part, no? Dito sa walk-in closet nila, parang ang sarap talaga na etong side na to is for her and this side is for him. Tapos, pwedeng dito kayo umupo or maglatag ng mga clothes nyo habang pumipili, no? Tapos, sakto, you can see yourself. Mag-outfit check kayo dito. And meron din kayong maliit na corner dito for your office space. Kung may kailangan pa kayong tapusin o kaya dito gusto nyong mag-aral tuloy. Magbasa ng mga books, of course. And then, mas malaki or mas malawak ang ating toilet and bath. Kasi dito sa toilet and bath natin, meron tayong his and hers na sink. So, yeah. Ang galing, no? So, ang kaibahan niya kay Ivy is that this master's bedroom has no access to the balcony. So, yung balcony natin sa second floor is a common balcony. So, tara, pasukin natin siya. So, andito na tayo sa balcony natin. Kung mapapansin nyo, itong curtain na to, abot siya hanggang dulo. So, para if ever man na hindi nyo gustong makita yung view or kaya bawasan yung lighting, pwede natin i-close yung curtain. So, covered siya. And I think kaya tong buksan hanggang dulo. So, dito, kung gusto nyo ng fresh of breath air, dito kayo tumambay, magmuni-muni. And of course, para sa mga active ang lifestyle, pwede tayo dito mag-yoga kasi it's very much spacious eh. Kaya mo maglagay ng yoga mat, masarap dito. Nakita mo, may view ka pa ni Makiling. Ang sarap naman, very grounded talaga tayo. Or kaya naman, pwede din tayo maglagay dito ng gym equipment natin. Then here, kung gusto nyo mag-sunbathing, pwede din naman. So if I were to do it, dito ko lalagay yung yoga mats ko o kaya yoga side para sa mga gusto mag-meditate. And then dito naman, mas malaking area for our gym equipment. So tara, punta na tayo sa third floor.
Of course, last but not the least, ang ating third floor. So, again, we have a natural light because of our transparent or glass ceiling. Tapos, kitang-kita natin yung view from down. Para sa mga matatakotin sa heights, wag na lang kayo masyadong titingin sa baba. So, gaya na sinabi ko, kada katabi ng mga staircase is meron tayong storage room. So, ganun lang din siya kalaki. Ayan. Storage room. So, katabi ng storage room natin would be our fourth bedroom. So, ayan. Ang fourth bedroom natin is for our infants. So, if ever man may yaya tayo, o kaya tayo mismo habang natutulog ang ating baby. So, dito muna tayo sa daybed, magpapahinga habang natutulog siya. And of course, kung hindi naman tayo makatulog, pwede naman tayo mag-work here on the side or magbasa. So, yeah, very spacious siya for our babies or new members of our family, no? Then again, kada bedroom meron siyang sariling toilet and bath. So just like any other toilet and bath sa ibang bedroom besides the master's bedroom, magkakasing laki lang sila. So punta na tayo sa last bedroom natin. This would be the fifth bedroom besides the maid's room. So, yes, exciting, no? Dito naman, pwede siya for our kids. Of course, meron tayo mga kids na parang nasa elementary or sa mga 7 years old up to 10 years old. Tapos, syempre, close sila. I think this is a room for boys kasi meron tayong mga guns dito. So, pwede tayong maglagay ng bunk bed. Tapos, uso na kasi yung ganito, yung parang ginagawang loft type yung bunk bed, no? Naglagay siya dito ng study table para ma-maximize, of course, yung space. Natigisa pa rin sila ng study table nung kuya niya or ate niya. Then, of course, they also have their own toilet and bath. Yes. So, magkasing laki lang yung toilet and bath nito sa kabilang room na pinakita ko sa inyo. Then, of course, hindi to magpapatalo yung floor na to because it also has its own common balcony. So yeah, of course, they also have their own common balcony na sa tingin ko maganda maglagay dito ng maliit na portable jacuzzi o kaya ng I think kung ako lang maglalagay ako dito ng mga playmat o kaya naman yung faux grass. Faux grass ba yung tawag doon? Yung fake grass para naman may greenery pa rin. Then, dito sa side na to, pwede siyang gawing sunbathing. Pero kung ako lang at wala naman ako masyadong kids, pwede ko tong i-convert itong pinaka-roof deck natin into a bar. So, ang ganda kasi pag sa gabi, ito turn out natin to be a bar o kaya pang hangout place, no? So, if ever man na gusto nyo talaga i-maximize yung space at ayaw nyo naman gawin siyang balcony, I think this would also cover for another room. Pwede nyong gawing cinema room or whatsoever. Kasi dito, very customizable naman yung number of bedrooms and number of floors na pwede natin gawin. So, dito sa model house ni Sage, chinus lang nila na magkaroon siya ng 6 bedrooms including the maid's room and of course, 3 stories siya. But you also have an option na bungalow type lang siya, 2 stories and 3 stories. So, syempre, kada additional detail natin, of course, may additional price din siya. So, recap lang sa model unit na to, which is Sage, as in S-A-G-E. So, total lot area niya would be 230 square meters. Imagine, 230 square meters lang, pero ganito kalaking house or ganito kalaking floor area ang kaya mong ma-occupy. So, to be exact, ang covered floor area natin is 382 square meters. Ang estimate external floor area natin would be 137 square meters. And other areas is 14.63 square meters with a total living area of 534.51 square meters sitting on this 230
230 square meters lot. So kada floor, we have 2 bedrooms with their own toilet and bath. Then sa second floor, we have our garden, and then sa third floor yung roof deck natin. So all in all, magkano ba to yung bahay na to na pinakita ko sa inyo? It's 50.48 million. So mura na siya. I think it's worth the price kasi kasama na din lahat ng furnitures and appliances. Lahat-lahat ng nakikita nyo kasama na. So if ever man na interested kayo na kunin ko na yan, Gwen, yung model unit na yan, yan mismong tinur mo, you can send me a message. So for people na gustong bungalow type lang, yung first floor lang na nagustuhan or hanggang second floor lang, okay na. You would have to message me separately para mabigyan ko kayo ng quote. Kasi kada floor or kada bedroom na idagdag natin has an additional charge. So ito, we have a total of 6 bedrooms. Pwede siya hanggang 7 bedrooms. So ayun. Ayun lang naman, guys. So, if you want to know more about this property, you can simply message me on my Viber and WhatsApp at +63919098491 And kung nagtataka naman kayo, Gwen, how about midterms ba kayo kung hindi spot cash? So, first, if for 100% spot cash, you would have a total of 11% down payment. Pero ang fix lang talaga natin dyan is 9%, then 2% yung additional discount natin subject for approval. So, depende siya sa current promo terms natin. So, 9% talaga yung fix. Tapos, pwede pa tayo magkaroon ng additional discounts. So, for spot 30%, we would have a 5% fixed discount. Then for spot 20%, we have 3% discount. So, para naman sa mga deferred cash payers in 12 months or within 1 year na deferred cash, it would be 7% discount. Alam kong gustong-gusto niya yan, naririnig yung mga discount natin, of course. So, if hindi naman kaya ng 1 year, pwede tong up to 2 years na deferred cash, which you would also have 5% discount. So, very minimal lang naman ang naging change. 2% lang naman yung change. Then, if hindi naman natin to isa-spot cash at ilo-loan naman natin yung 70% or 80% neto, pwede siyang via bank financing. Then, for 30% na down payment, pwede siyang payable up to 12 months or 24 months. Same with down payment of 20%, pwede din siyang 12 months or 24 months. So, kayo na ang bahala kung anong terms. Very flexible naman si V in terms of the payment schemes that you would prefer. We would just have to have it approved. So, lahat customizable, basta magsabi lang, no? Yun ang kagandahan talaga dito kay V. I hope you enjoyed watching this video as much as I enjoyed touring you around. If you want to know more about this project, you can message me on WhatsApp, Viber, and even on iMessage at +63919098491 And follow me on all of my socials at Gwen C Properties on TikTok, Instagram, and even on Facebook. Since you're already here, might as well like, click the subscribe button and the notification bell to be more updated on our latest videos because guys, I'll see you there. Again guys, this is Gwen C, your trusted Gen Z realtor here in the South.